Kontraktor, hiniling na maisilalim sa lookout order. Naku, ito na. Totoo kaya ito? Lookout order? Bakit? May tangkabang pag-ano to? Ay, alamin natin dito. Ha? A request Ah. to the Justice Secretary, copy furnished the Bureau of Immigration for a request for a lookout order. Who are in government? Wala po, Your Honor. In the last elections, last two cycles of elections, 2022 and 2025, kayo po ba ay nagbigay ng donasyon sa sino man na kumandidato, whether local or national, sa huli mga eleksyon? 2022, Your Honor? Yes. Yes po, Your Honor. Kanino po yun? Kay Senator Cheese po? Nako, na. Senator Cheese Escudero. Yes po. Aside from Senator Escudero, may I know if there have been other candidates for either national or local positions that you gave donations to? Wala na po, Your Honor. And more or less, magkano po daw ang inyong na-donate sa kampanya ni Senator Cheese? 30 million po. Yes. Magandang hapon muli sa ating mga kasama. Nandito na naman si Kuya Goods nagbabalik. At syempre, kung di ka pa nakasubscribe sa ating channel, pa-subscribe na lang po at hit mo na rin yung bell para updated ka sa ating mga video. Nako po, mukhang pakawala. Ito ho ay bigay mula ito kay Showbiz. Oo, mukhang nakikita at napapansin ito ni Showbiz, Chikidoro, na ito ay mga pakawala ni Bungit-ngit sa Blue Ribbon Committee. Diskaya pakawala ni Marcos sa Blue Ribbon Committee. Kaya pala pakopi-kopi lang, ha? At meron din nagsabi nito, oo, baka ito ay isang diversional taktika, na para paguluhin di umano. At pagdating na malapit na matapos ang termino, saka magdideklara ng isang toot. Pwede. Yaan ang malalaman nyo ngayong araw. Pero bago ang lahat, nakalike ka na ba? O like nyo muna yung video natin, share mo. At kung hindi ka pa nakasubscribe, subscribe mo na at bell all nyo para meron kang notification every day. Andiyan lang yung bell join button kung gusto niyo sumali sa ating komunidad, palawakin natin. 300 plus na tayo, paabutin natin ng 1M. Diba? O ito, pakawala kaya ito? Kasi nakita natin, nung niraid ang kanilang bahay o kanilang opisina, napansin nyo naman, parang halos nagkulang yung mga sasakyan at merong post sa FB, anak ng tipaklong, 11:00 ng gabi. Unti-unting pinapasok ang mga sasakyan. Galing saan kaya yung pinark? At syempre, kung halimbawa hindi nakita kahapon yung ibang sasakyan, dapat i-follow up. Ganun lang kasimple. Yun ay lumabas sa post sa Facebook. Lumabas iyon, nag-trending. Oo. Lumabas iyon at napag-usapan. I-follow up nyo. Ganun lang. Simplihan lang natin. Kung gusto nyo talaga may managot, dapat may managot. Kung gusto nyo may maparusahan, dapat may maparusahan. Ang problema, anong problema? Parang laro-laro na nangyayari sa camera eh. Yung USB gusto na ipa-play. Para malaman kung sino mga kasabwat. Ayaw, wag daw. Ipatawag si Mayor Magalong, ayaw din. Ang yabang-yabang mo ikaw, Jubante, nung nakaraan. Ipatawag si Mayor Magalong. Nung sinabi niya ni Toby, ipatawag natin para magkaalaman. Wag daw, darating na ang panahon. Darating din tayo dyan. Yun ang sagot. Pipakulong naman. Tuloy ito. Ano ba ito? Matagal nang ginagawang propaganda ng dilawan at loyalista ang linya na contractor ni Duterte, umano ang pamilya Diskaya. Sa bawat pagputok ng balita Ito na naman. Kontraktor na naman ni Tatay Digong. Yun ang gusto nilang palabasin. Sa panahon pa raw ni Tatay Digong, itong mga DPWH na ito. Panahon pa ni Tatay Digong, siniliwalat niya na yan.
nasa DPWH ang mga malalaking buwa. Oh, 'di ba? Pinakita ko yung slide sa inyo noong nakaraan. Totoo, 'di ba? Oh, tapos ngayon, sisisi nyo na naman kay Tatay Digong. Para si Tatay Digong na naman ang masilip. Na kayong tipaklong kayo. Sa bilyon-bilyong flood control projects, mabilis ang banat, malapit umano ito sa dating Pangulo at doon nanggaling ang kanilang impluensya. Ngunit matapos isa-isahin ang mga dokumento, testimonya, at mismong ebidensya mula sa gobyerno, ang istorya ay kumikiling sa kabaligtaran. Mas malinaw na ngayon na hindi kay Duterte nakaangkla ang mga diskaya kundi kay Marcos, at ginagamit ang media at boses ng dilawan at loyalista para baluktutin ang naratibo. Noong August 2015, ipinatupad ng Department of Public Works and Highways ang suspensyon sa St. Gerard Construction matapos mahuling nagsumite ng peking tax document sa bidding. 7 buwan lang ang lumipas, March 2016, bago pa matapos ang termino ni Aquino, agad na inangat ang suspensyon matapos ang apela ng kumpanya. Ang pag-angat na ito ang nagbukas ng pinto para makabalik sa bidding ang diskaya. Subalit hindi nagtagal, January 2020, muling isinailalim sa blacklisting ang kumpanya sa ilalim ng Administrasyong Duterte. Ang dahilan, hindi natapos ang Cavite Project kahit may hawak na mahigit 8 bilyong piso. Kung tutuusin, malinaw na hindi pinrotektahan ng Duterte administration ang diskaya, sa katunayan, ibinagsak pa nga ito. Tama! Ngunit heto ang malaking twist, matapos maupo si Ferdinand Bongbong Marcos Ayan Jr. na. noong 2022, Ayan na! biglang bumuhos muli ang proyekto para sa mga kumpanyang konektado sa diskaya. Hindi bababa sa 31 billion pesos and 600 million pesos kontrata ang muling napunta sa kanila sa ilalim ng kasalukuyang administrasyon. Mula sa blacklisted contractor, naging bilyonaryong player ulit, isang pagbabalik na hindi maitatangging may basbas mula sa mataas na kapangyarihan. Habang itinanggi ni Sara Diskaya sa Senate Blue Ribbon Committee na may kakilala siyang matataas na opisyal sa DPWH, isang larawan naman ang sumabog sa social media. Yun na. Ano ito? Pero ito lang ang hindi naging maganda sa investigasyon na ito. Kasi, nakapag-resign ang mama. Pero, nagkakaroon ng durubuhan nung panunungkulan niya. Diba? At sa ganun-ganun lang, tinanggap yung resignation at wala na kagad sa eksena ang mama. Okay na raw, nagpaalam pa nung may hearing at salamat daw dahil naka-attend. Wala nang tanong-tanong. Tapos na, finish na ang karakter. Doon sa issue na yun. Nag-resign na eh. Anong gagawin natin dyan? Dalawa lang pamimilian mo. Magre-resign ka o magre-resign ka? Para wala ka ng problema. Mag-resign ang mama. Tapos na ang investigasyon sa kanya. Sino ngayon ang maiipit dito? Sige, sabihin nyo. Sabihin nyo kung sino ngayon. Kontraktor. Sino ngayon ang dapat silipin? Kasi meron silang connection di umano dito sa nasasabi ni Mayor Magalong. Dito sa binubulgar ni Katyobi. Ayun ang hinahanap ng taong bayan. Kung sino yung malalaking tao na yun. Nag-resign na. May kinanta ba? Wala. Walang kinanta. Kailan kaya may kakanta? USB na nga lang, gusto i-play. Wala pa rin, di ba? Kailan kaya ipapatawag si Kulangot at isang si Pongwet? Kailan kaya makikita sa national television na itong mga ito ay sila naman ang resource person daw di umano at sasagot sa katanungan ng mga senador kung sa Senado iimbestigahan. Kung paano sa mga dorobo. Sa kakamara. Tapos na naman ang eksena. Ganun lang. Kaya nga mayroong mga vlogger ng kabila. Nagkakaroon na sila ng confuse eh. Nakukonfuse na sila eh. Bakit daw? Ang nangyayari, ang pinagtatanggol ngayon, may pinagtatakpan pala dito sa kamera. Gustong palabasin, dapat yung konektado, yung connection nila dito sa mga dorobo. Yun ang silipin.
Bakit lagi na lang kontraktor ang kawawa at naiipit? Oh, na hot seat. Oh. Alam niyo bakit ngayon? Anong problema? Sino ang pinaka-trending? Ito si Diskaya. Sila ang pinaka-trending ngayon, pero dapat dito, hanapin kung sino yung nasa likod. Bakit hindi mabigay ang pangalan? Oh. Pati ang hirap, kumbaga sa tulay, oo, kailangan mong timbangin, kung saan ka dadaan. Di ba? Oh, tulay, may pakaliwa, may pakanan. O, saan ka? Tatawid ka ba dire-diretso? Yun lang mahirap. Kasi hindi mo alam kung saan ka pupunta rito eh. Oo. May problema sa kaliwa, may problema sa kanan. O, kawawa ngayon, itong mga kontratista. Na which is, dapat, ang lumutang dito, yung mga, alam mo, yung mga kontratista, kumikita sila. Nandyan. Ang problema kasi, yung Ghost Project, sino nagturo? Hindi gagawa ng ganyan niyang kontratista na yan kung meron man kung wala nag-uutos. O, tama. O, tama. Pares tama. O, Sara, nagturo na. Naku, ito. Totoo kaya ito, nagturo na? At mamaya, naku po, meron ng kumanta rin. May kumaawit na ho. Nagkaroon ho raw ng 30 milyones na political fund, o election fund, campaign fund. O, sino kaya ito? Naku, may kumanta. Maganda kaya ang tono. O, panibagong istoryahin na naman. O, sino ang kumakanta? Naku, kakanta. Mga ebidensya at impormasyong nakakalap ngayon ng mga netizens. Isa lang ang kanilang itinuturo. Kilala ni BBM, kaalyado ni BBM ang mga contractors. Kaya't posible bang kasabot din itong si Junior? Matatandaan natin na noong nakaraang midterm elections, nag-oath pa itong si Sara Diskaya kasama ang kanyang asawang si Curly Diskaya na sila ay opisyal na miyembro ng Partido Federal ng Pilipinas, political party ni Bongbong Marcos. Kaya't maliwanag na maliwanag pa sa sikat ng araw, hindi na may pagkakaila pa, kapartido at kaalyado na Samantala pilit na pilit ikinokonekta ng mga kamping at loyalista ang dating Pangulong Duterte kay District Engineer Henry Alcantara. Ayan na. Kaya yung isa, yung balbasarado, ang yabang-yabang, kanina lang Oo, dahil daw ito si Alcantara, oo daw. Wala raw pagtanggi. Ibig sabihin, aminado daw siya sa kanyang pagkakamali o negligence. Oo. At ito, kinukonekta din kay Tatay Digong. Bakit na naman kay Tatay Digong na naman? Problema na lahat. Problema nyo pa kay Tatay Digong. Kayo ho ang nakikinabang, sabi ni Aling Midred. Kayo ang nangungontrata, tapos ibabato nyo kay Tatay Digong. Di ba nga, na-blacklist na yan noong panahon ni Tatay Digong? Yung mga, anong pangalan? Emerald. Na-blacklist na, tapos ikukonekta nyo pa kay... Ang saklap nito, no? Gusto nilang paniwalain ng taong bayan na lahat ito ay kapalpakan ni Tatay Digong. May ganon? Hindi nyo ba alam, proud na proud ang mga Pilipino. Sambayan na milyong Pilipino, proud na proud kay Tatay Digong sa mga Duterte. Pansinin nyo yung flood control sa Davao. Pahiya yung mukha ng mga taga-Maynila. Di ba? Napahiya si Jubante. Pinakitaan ng napakagandang flood control with matching breakwater pa. Hindi ho tinipid. Walang halong hokus-pokus. Walang magic. Kayo kasi, gigil niyo si... tuloy. Ang sangkot ngayon sa anomalya at korupsyon sa flood control sa Bulacan. Si dating Pangulong Duterte daw ang nag-promote dito kay Henry Alcantara. Medyo kulang-kulang ang storya. Oo nga't noong 2019, itinalaga ni dating Pangulong Duterte si Engineer Henry C. Alcantara bilang OIC. OIC lang ng District Engineer Bulacan 1st District. Pero kaninong administrasyon ba pumutok ang anomalya at korupsyon? Nito lamang June 2025, itinalaga ng Marcos Administration ni dating DPWH Secretary Manuel Bonoan itong si Henry Alcantara bilang OIC Assistant Regional Director ng DPWH Region 4A. Di hamak na mas mataas ang OIC ARD kaysa sa District Engineering lamang noong 2019. O diba? Kulang-kulang ang kwento, maikonekta nyo lamang kay dating Pangulong Duterte, samantala tila hindi na nasurpresa ang publiko ng igiit ng mga congressman na ang ugat ng flood control scam
ay mula pa noong administrasyon ni dating Pangulong Duterte. Sa unang pagdinig ng House Infrastructure Committee, sinabi ni Manila Representative Joel Chua na ang mga anomalya ay may pinagmulan sa budget insertion noong panahon ni dating Pangulong Duterte. Aniya ni Joel Chua, Grabe siya, oh. Pasalamat ka. Naku, nakipag-reconcile sa'yo si Yorme. Ngayon meron pa kayong banat kay Duterte talaga. Paano naman yung mga barangay hall na 2 meters na 3 palapag na walang ka-permit? Tapos ngayon, eto na naman, wala kayong katigil sa Nung nakaraan, Tuadcom, Duterte ang birada. Ngayon, hindi sila nakaabante sa mga plano nila. Meron na ito ngayon, panibagong istoryahin na naman ito. Ikuno-connecta na naman ito si Alcantara sa mga Duterte pa rin. Walang kasawa-sawa. Kaya nga kita mo, sabi ni Atty. Guanzon ni Ate Aimee, ayaw nilang itigilan si BP Sara hanggat ayaw hindi makulong. Bakit? Hadlang o banta sa kanila si BP Sara. Isang vlogger nga 'Di ba? Umamin na. Alam naman daw natin na malakas si BP Sara at walang tatalo. Kaya naghahanap sila ng ipang tatapat. Nakita raw nila sa taga-Pasig. Taga-Pasig daw ang itatapat kay BP. Nako, pumalayo, Malayo ang national sa lokal. Alam mo naman yan, aminado ka naman. Malayo. Huwag niyo ipagpilitan na itatapat niyo yung taga-Pasig kay BP Sara. Mapapahiya lang kayo. Sobra mapapahiya kayo. Kayo, huwag niyo lang siraan ang mga Duterte. Kasi kahit anong gawin yung paninira, ang mangyayari niyan, Duterte pa rin ang Duterte. Ang pipiliin ng taong bayan. noong 2017 pa lang, nagsimula ng maglabasan ng mga babala. Sunod-sunod ang mga ulat ng Commission on Audit mula 2017 hanggang 2020 na naglantad ng ilang libong proyektong delayed, epektibo o tuluyang hindi na ipatupad na nagkakahalaga ng daang-daang bilyong piso. Dagdag pa ni Chua, iniulat ng PCIJ noong 2018 ang pagkakasangkot ng ilang malalaking kontratista at mismong House Appropriations Committee ang nakatuklas noong 2019 ng mga flood control projects na isinisingit ng walang malinaw na batayan. At noong 2020, hindi na raw mapagkakaila ang kabulukan matapos aminin mismo ni PRRD daw na talamak ang ghost projects sa bansa. Kaya't ang mga flood control projects daw ngayon na naglilitawan sa Marcos administration ay tinawag ni Joel Chua na namana lang daw mula kay dating Pangulong Duterte. Wow! Ang galing ng analysis mo, Joel Chuchu. Samantala ang sagot ni Vice President Sara sa patuloy na lumalalang korupsyon sa flood control projects ay kung seryoso daw talaga itong si Presidente, tapos na yan ay isang araw lang. Matuturo niya lahat ng mga may kagagawan ng korupsyon sa budget. Tama nga naman. Paano ba naman Vice President? Ito na lang. Tigilan nyo na lang kasi yung mga haka-haka nyo na itong korupsyon na ito ay yung flood control na yan, yung anomalya sa flood control na yan, ay sa mga Duterte. Kayo nga, nantipaklong kayo talaga. Pansinin nyo, Manila, Quezon, yung mga, ang hirap sa inyo, laging bukang bibig Duterte. Bakit? May utos ng amo. Yan ang, yan ang hirap sa inyo, ayaw yung tantanan. Kayo ba mga kasama? Kayo nanonood sa akin? Ano sa palagay nyo dito? Yung baho nila, binibintang sa mga Duterte. Kakahiya naman, Diba? Eto. Sara Diskaya at iba pang kontraktor, hiniling na maisilalim sa lookout order. Naku, ito na. Totoo kaya ito? Lookout order? Bakit? May tangkabang pag-ano to? Ay, alamin natin dito. A request to the Justice Secretary copy furnish the Bureau of Immigration for a request for a lookout order for these individuals listed here. And I will enumerate. Okay, I will enumerate. The lookout order that I have requested, the DOJ and the Bureau of Immigration are on. OIC Assistant Regional Director Henry C. Alcantara,
OIC District Engineer Bryce Erickson D. Hernandez. OIC Assistant District Engineer JP D. Mendoza. Engineer Ernesto C. Galang, Planning and Design Section, GATO DPWH. Engineer John Michael E. Ramos, Construction Section. Engineer Norberto L. Santos, Quality Assurance and Hydrology Section. Engineer Jaime R. Hernandez, Maintenance Section. Florarin Y. Simbulan, Administrative Section. Juanito C. Mendoza, Finance Section. Engineer Benedict J. Matawaran, Procurement Unit. Mr. Alex H. Abidillo, President, Legacy Construction Corporation. Ms. Cesara C. Discaya and Pacifico F. Discaya, President and AMO, respectively, Alpha and Omega General Contractor and Development Corporation. Ms. Maria Roma Angeline D. Armando, Owner and Manager, St. Timothy Construction Corporation. Mr. Alan B. Kirante, Owner, Proprietor, QM Builders. Mr. Ernie G. Bagao, Owner, Proprietor, EGB Construction Corporation. Mr. Lumir S. Villanueva, President, Top Notch Catalyst Builders, Inc. Ms. Aderma Angeli D. Alcazar, President, CEO, SunWest Incorporated. Mr. Edgar S. Acosta, President, High Tone Construction and Development Corporation. Mr. Wilfredo M. Natividad, Owner, General Manager, 888 Construction and Supply, Inc. Mr. Romeo C. Miranda, President, AMO, Royal Crown Monarch Construction and Supplies Corp. Mr. Alan V. Arevalo, General Manager, Wawaw Builders. Ms. Marjorie O. Samidan, Authorized Managing Officer at MG Samidan Construction. Mr. Luistro R. Tiki, President, LR Tiki Builders, Inc. And Mr. Ryan Willie D. Uy, Proprietor, Road Edge Trading and Development Services. I would like to thank the Senate Blue Ribbon Committee and the House committees because we based this list on their ongoing investigation. So kung sino yung mga inimbitahan, sinumpina, ito ang pinagbasehan natin. Hindi ito final na listahan kung may kinakailangan pang ipa-request ng lookout order sa mga susunod na araw at susunod na linggo, magdadagdag kami dito sa listahan to. But we will be giving copies to the media, but this has already been sent to the Secretary of Justice and to Commissioner Joel Viado of the Bureau of Immigration. So, ito na, nakaroon na ng lookout order. Ibig sabihin, kung may pagtangkang pagtakas, hindi makakatakas kasi meron na silang record sa immigration o saan man sulok ng mga backdoor dito sa ating Pilipinas, dito sa bansang Pilipinas, hindi sila basta-basta makakasibat. Pero na lang, kung magte-teleport sila from Philippines to Mars, kagaya dito sa Mars, mabilis lang mag-teleport. Ganon kasimple. Simplehan lang natin. Itong mga ito, for sure, siguro, sa susunod na investigasyon, baka may umami na rito eh. Di ba? Kung sino ang nasa likod ng mga bagay-bagay. Kasi merong tao na nagsasabi, nabalitaan nyo ba yung 30 million na funding para sa pagtakbo ni Mamang Quezon? Nabulgar ho ngayon. Ano ngayon ang magiging implikasyon nito sa kanya? Hindi natin alam. Sa susunod ng mga kaganapan. Pero yung balita na ito, Po namin, nasa, I think, from 2022 to 2020, nasa 80 po. More or less around po, more or 80 projects. Yes po. Thank you. Saan lugar itong mga proyektong ito? More on Bicol po. Bicol. Yes. Where in Bicol specifically, sir? Sorsogon, Your Honor. Meron kayo sa Sorsogon. Yes po. Meron din po kayo sa ibang mga lugar sa Bicol? Yes po. Depende po sa napapanalunan namin po sa bidding. Can you recall the places aside from Sorsogon? May Kamsur din po. May depende po sa napapanalunan po namin. Pero mostly in Bicol po. Yes, you have some in Albay. Is that correct? Yes po, yes po. At 2001, I think. Some in Camarines Sur. Yes po, yes po. Also some in other provinces like Cebu and Masbate. Yes po. Yes. Now, of those 5 places you mentioned, Albay, Camarines Sur, Cebu, Masbate, and Sorsogon, alin po doon ang pinakamaraming government contract ang Centerways? Your Honor, sa Sorsogon po. Sorsogon.
Yes po. Out of the 80 plus or more or less projects, how many do you have in Sorsogon? Um, pwede ko po i-check sa record nila. But To be exact. ballpark figure. Sabi nyo, ang pinakamarami ay doon sa Sorsogon. Yes po. Siguro mga 30 po, Your Honor. I think. More or Yun. less. I was checking the website of Sumbong sa Pangulo. Yes po. Ang nakita ko po doon, umaabot yata ng around 50, 53. Can you confirm that, please? Di po sure. I-check ko po, Your Honor. But you're sure that most of your projects came from or are located in Sorsogon? Yes po, Your Honor. Now, you were named as, let me just rephrase that question. Meron po ba kayong kamag-anak, asawa, o kaya kapamilya na nasa gobyerno ngayon? Yes po, Your Honor. Sino po sila? At anong kanilang posisyon? Pa? Sino po sila? Yung sinasabi niyong kamag-anak ninyo. Kapatid ko po, Your Honor. And what is his position in government? Mayor po, ngayon. Sa isang bayan sa Sorsogon. Saan po? Sa Sorsogon. Sa Sorsogon. Aside from your brother or is that sister? Wala po akong sister. Sino pa po? Maliban Brother doon? ko po, city councilor din po. Sa Sorsogon. Maliban doon sa dalawang nabanggit ninyo, meron pa ba kayong ibang kamag-anak Wala na na po. nasa government? Sa pagkakaalam ko po, wala na po. How about business partners? Do you have any business partners who are in government? Wala po, Your Honor. In the last elections, last two cycles of elections, 2022 and 2025, kayo po ba ay nagbigay ng donasyon sa sino man na kumandidato, whether local or national, sa huli mga eleksyon? 2022, Your Honor? Yes. Yes po, Your Honor. Kanino po yun? Kay Senator Cheese po? Nako eh na. Senator Cheese Escudero. Yes po. Aside from Senator Escudero, may I know if there have been other candidates for either national or local positions that you gave donations to? Wala na po, Your Honor. And more or less, magkano po daw ang inyong na-donate sa kampanya ni Senator Cheese? 30 million po, Your Honor. 30 million pesos. Yes, this was during the time that you already had government. Yari, nilaglag na si Mamang Keso. 30 million ang dinonate ng mamang ito sa kampanya ni Mamang Keso. Ang problema, totoo kaya ito? Kayo ho ba? Dahil kaya sa pagkampi ni Mamang Keso dito kay BP Sara, ito kaya ang balik sa kanya? Meron ngayon tumitistigo laban ngayon sa kanya na dinonatan siya ng 30 million. Sino kaya ang nasa likod nito? Yan ang ating aalamin sa susunod na eksena. Tuloy. Projects. That's right. Ano po? Sorry, Your Honor. Noong panahon na yun, ay kayo ay meron ng mga proyekto o kontrata sa gobyerno. Yes po, since 2009 po. Thank you. No more questions, Mr. Chair. Thank you. So, nag-gets nyo na mga kasama? Yun, hindi ho, kwentong kotsero ang narinig natin. Yun ho ay isang pag-amin na merong ang na-donate na halaga. Totoo kaya yun? Yun ang katanungan. Kaya ang taong bayan ay gusto malaman kung totoo. Dapat din sagutin din niya ni Mamang Keso kasi pangalan niya ang nakataya dito. Ngayon, 2 applicants yet to submit ombudsman clearance. Sino kaya itong mga ito? Sino kaya itong two applicants para sa pagka-ombudsman nakakuha na ng clearance. At pinayagan kaya
itong gustong sumali sa pagka-ombudsman. Oo, yung alam nyo naman na gustong-gusto maging ombudsman. Oo, gusto niyang hawakan ng 7 years itong opisinang ito o ahensang ito. Para saan? Kaya sabi ni Ate Amy, kaya gustong-gusto niyang umupo sa pagka-ombudsman, gustong ipakulong si BP Sara. Ano kaya balita rito? Pasok. Aplikante kung sa pagka-ombudsman, sila po ay hinihingan ng clearance from the ombudsman. Pwede po kong paliwanag po doon. Yes, so one of the requirements under the rules is an ombudsman clearance. So that means wala na silang pending administrative or criminal case for the ombudsman. Bakit po yun mahalaga? Well, because the ombudsman himself or herself is the one who's prosecuting and investigating our government officials. So dapat ano sila? Probity. I mean, one of the qualifications is probity. So that means dapat a good moral standing and a good moral character. Yes. Ma'am, yung sa kaso po ni Secretary Remulla, siya po ay nakapag-interview kahit wala po siyang clearance. Yes, because he is given until the day of final deliberations to submit his clearance. Which is when po? We can expect that in the next few weeks. 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 Sige po. Follow up lang ma'am, if hindi mo makapagbigay ng clearance si Secretary Remulla, what will happen? So, on the day of deliberation for the shortlist, dapat may ombudsman clearance sa yung applicants. Now, if wala ka silang ombudsman clearance by that day, they cannot be considered as part of the nominated applicant. Hindi ko sila may include sa shortlist. Allowed pero pag gano'n, allowed naman. Wala sa clearance. He was allowed. Hindi. Yes, kasi nga yung due date for the ombudsman clearance is the final deliberations. Ma'am, sorry. Regarding din sa process, tapos mag-advance lang kasi yung isip. Kailan po ina-expect na ma-announce yung bagong ombudsman? Tapos, tama po ba may nomination? So may nominees na pipiliin ito ni President para lang po. Okay, so under the Constitution, si Presidente meron po siyang deadline of 3 months to appoint the next ombudsman from the date of vacancy. So nag-vacate po yung ombudsman position last July 27. So si Presidente, kailangan po siya mag-appoint by October 25. So ang ginagawa ng JBC, screen nila yung applicants and then they will nominate through the shortlist. Tapos among the shortlist, dito po ang hindi si Presidente. Okay. So, pagpipilian pa ng JBC kung sino yung pwedeng ma-shortlist dito sa i-appoint ni Pangulo. Ngayon, sana lang, hindi masama yung pangalan ni dyan. Para tapos ang problema. Walang problema. Malayang-malaya si BP Sara. Kasi pag ito umupo, sigurado. Alam nyo naman yan. Ayan, kung mabot ka sa video natin ito, hanggang sa muli, paki-like and share. Bye-bye!